Wellman TV. Dino Abate. Kabanata 116 na Dino mula sa bansa, Le. Sabi mo wala man lang siyang 200 bucks sa bulsa niya, tiningnan mo ba ang mga bulsa niya? Mukhang hindi ang katulong ko ang magnanakaw dito. Mas malamang, ikaw yan. Mabilis na sinagot ni Jessica ang pag-angkin ni Harper. Magpahinga. Ang mga argumento ay may posibilidad na pabor sa hawakan ng babae. Sino ka ba, pumupunta dito na nakasuot ng segunda manong murang damit, naglakas loob na pumasok sa Ancient Mall? Sa aking pananaw, hindi lang magnanakaw ang batang taga-bayan, kundi magnanakaw ka rin. Baka nanakaw lahat ng suot mo. Bumalik ang bala ni Harper. Tumingin si Harper kay Nathan, na nagtatampo lang sa lupa, at sumigaw, "Wala kang kwenta, walang kwenta ang buong security team mo. Paano kayong lahat ay matalo sa rural hik na ito? Mas mabuting tawagan mo ang iba pa sa iyong team para ibagsak ang hik na ito, bugbugin siya ng husto. Huwag kang mag-alala, Harper, tinawagan ko na ang aking pinsan, at nagdadala siya ng mga pampalakas. Lahat sila ay mga disipulo ng The Harrisons Martial Club, bawat isa ay eksperto sa martial arts. Ang batang taga-bayan na ito ay maaaring may kaunting lakas at kaunting kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit wala siyang iba kumpara sa mga tunay na martial artist. Hihingi siya ng awa. Sino ang bulag na tanggang nanggugulo dito? Dumating si Sky, na nasa gilid ng 12 mga disipulo ng The Harrisons Martial Club na pawang nakasuot ng malinis na puting damit pang training, na nagmumula sa nakakatakot na aura kahit na nakatayo lang doon. Kahit sinong ordinaryong tao ay manginginig sa kanilang presensya. Ang langit, matayog at kakilakilabot, ay tumama sa patayan ng seguridad na nakahandusay sa sahig, pagkatapos ay lumingon sa. Binatukan si Nathan at tinanong, sino ang tanga na gumawa nito sa iyo? Ito ang bansang Bumpkin. Tinuro ni Nathan si Dino. 6. Kailangan mong ayusin siya ng mabuti gumawa. Sigaw niya. Ibinaling ni Sky ang tingin kay Dino, na tila payat at malapot na parang unggoy. Para kay Sky, parang milagro iyon. Nakatayo pa nga si Dino, pati na ang magpakita ng kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Itinuro ang namamaga at pumangit na mukha ni Nathan, tinanong niya si Dino, ginawa mo ba ito? Oo, ginawa ko. Nakangiting sagot ni Dino at casual na nagbabala, nabugbog siya dahil hindi siya makatwiran. Kung kumilos ka rin ng hindi makatwiran at pipilitin mong hamanin ako nang hindi itinutuwid ang mga katotohanan. Haantong ka rin sa kagaya niya. Naniniwala si Dino sa katwiran at laging umaasa na makumbinsi ang iba sa mga salita muna. Kung intensyon pa rin ni Sky ang isang pisikal na komprontasyon pagkatapos na bigyan ng babala, kung gayon kung ano man ang susunod na mangyayari ay sarili niyang kagagawan. Napahagalpak ng tawa si Sky sa babala ni Dino. Ha, angal niya, nakatingin kay Dino na parang tanga. Anong sabi mo? Babatukan mo ako ng ganyan. Ikaw bansa Bumpkin ay hindi nakuha ang unang clue kung paano ang mga bagay-bagay sa paligid dito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit tumatahol. Humakbang si Nathan, ligtas na pumwesto sa likod ni Sky. 6, parang nagpractice siya ng mixed martial arts, at malamang marami siyang ginagawang manual labor sa kanayunan kasing lakas siya ng isang. Baka. Ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay walang dapat ikabahala. Hindi na kailangan na personal mo siyang makitungo. Ang sinumang alagad ng The Harrisons Martial Club ay isang martial arts master. Naniniwala ako na sinuman sa kanila, gamit ang isang kamay lamang, ay maaaring lumuhad sa rural na mat na ito na humihingi ng awa. Kabanata 117 lumuhad at kunin ito. Tumango si Sky bilang pagsang-ayon sa mungkahi ni Nathan, saka lumingon sa matipunong lalaki sa tabi niya, na mukhang kasing lakas ng baka, at nagbigay ng utos. Bull, gusto kong turuan mo ito ng leksyon. Tandaan, gumamit lamang ng isang kamay. Kung gagamitin mo ang pangalawang kamay, ipapahiya mo ang Harrisons Martial Club, at alam mo. Anong ibig sabihin nun? Kay Dino. Lumapit si Bull kay Dino nang may kahambugan at nagutos, lumuhad ka at humanda ka. Inilagay ni Dino ang kanyang kamay sa likod ng kanyang tainga, ginagaya ang hugis ng isang megaphone, at nagtanong, ano iyon?
Hindi ko naabutan. Sabi ko lumuhad ka, humanda ka sa pambubugbog. Malakas na ulit ng Toro. Oh, ibig mong sabihin gusto mong lumuhad at kunin ang pambubugbog ko. Tinuro ni Dino ang lupa sa harapan niya at idinagdag, sige na. Lumuhad ka dyan. Ito ang perpektong distansya para sa akin upang maginhawang hamampas. Nagulat si Bull sa kanyang sinabi. Tumawa lang si Bull na hindi makapaniwala at sinabing, sinasabi ko sa iyo na lumuhad at tanggapin ang aking pambubugbog, hindi ang kabaligtaran. Pero ang sabi ng doktor ko, masama ang tuhod ko, hindi para sa akin ang pagluhod. Mas maganda kung gagawin mo. Tsaka, mukhang sanay ka na, pang-aasar ni Dino na nasa bulsa ang mga kamay, hinahamon ang lalaking nasa harapan niya. Naiinip na si Sky. Ano pang hinihintay mo, Bull? Gawin mo lang. Kapag naalis mo na ang kalokohan sa kanya, titingnan natin kung may lakas pa ba siyang magsalita. Hindi makapaniwala si Bull na may lakas ng loob ang batang ito sa bansa na suwean siya. Inutusan niya siyang lumuhad at bugbugin, at hindi nang ahas ang bata. At ngayon ay napag-alitan siya ni Sky dahil dito. Galit na galit, itinaas ni Bull ang kanyang binti para sa isang sipa na direktang nakatutok sa tuhod ni Dino. Ito ay ang kanyang lagdamo mabilis bilang kidlat at malakas bilang isang toro. Natitiyak niyang kapag nakadikit ang paa niya sa tuhod ni Dino, mapuputol sa kalahati ang binti ng bata. Ngunit nang iangat ni Bull ang kanyang paa, mabilis na sinipa ni Dino ang binti ni Bull sa mismong tuhod. Bitik. Ang tunog ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang kanang binti ni Bull ay nabali, na pumipihit sa isang hindi natural na hugis. Ito ay isang napakasamang tanawin, ang mga nanunood ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Gamulong si Toro sa lupa, hawak ang putol na binti, sumisigaw sa matinding sakit. Ang kanyang mga pag-iyak ay napakasakit sa puso na mahirap para sa sinuman na tiisin. Ang lakas ng loob mong sipain ako. Nabalian mo ang paa ko. Napasigaw si Bull habang gamulong-gulong sa paanan ni Sky, hinawakan ang kanyang hita, nakikiusap na maghiganti. Sky, kailangan mong bumawi sa kanya para sa akin. Sabihin sa mga lalaki na baliin ang mga binti ng batang ito ng bansa. Gusto kong mawala ang dalawang paa niya, gawin siyang pile na hindi makalakad. At pati ang mga braso niya, gusto ko siyang nakarite habang buhay. Nagdilim ang mukha ni Sky sa galit, at itinuro niya si Dino, na nagbabanta, patay kang tao. Sa pananakit sa isang miyembro ng Harrison's Martial Club, ginawa mong kaaway ang iyong sarili. Hinaway-kaway ni Sky ang kanyang kamay na nag-uutos sa iba pang miyembro. Boys, kunin natin siya. Maghiganti Bull. Baliin ang kanyang mga binti at armas. Isang dosenang mga lalaki ang sumugod kay Dino, handang magkulumpon at ibaba siya. Kabanata 118 ang pag-atake ni Sky. Ang mga mag-aaral ng Harrison's Martial Club ay lahat ay sinanay sa isang espesyal na uri ng Tai Chi, bahagyang iba-iba upang umangkop sa bawat individual. Isa itong hindi kapanipaniwalang martial art, na may kakayahang pagsamahin ang halos lahat ng iba pang estilo ng pakikipaglaban. Ang mga taong ito ay tinatanggap na mas malakas kaysa sa mga security guard mula noon, at ang kanilang mga galaw ay nagpapakita na sila ay mga pro. Bawat suntok at sipa na ibinabato nila ay parehong malakas at mahusay, na halos imposibleng iwasan ng mga ordinaryong tao. Ngunit para kay Dino, ang mga kalaban na ito ay parang mga tigre ng papel. Kahit na ang mga suntok o sipa nila, halos hindi niya ito sineryoso. Wala pang 5 minuto, ang lahat ng umaataking estudyante ay nakaadapa sa lupa, maaaring baluktot ang mga braso o bali ang mga binti. Gamulong-gulong sila sa sahig, sumisigaw ng napakalakas na talagang napangiwi si Dino sa ingay. Natamba ang lahat maliban sa isa, Sky. Ang kapatid na nasa ika-6 na ranggo ay tumabi, nanunood ngunit hindi nakikialam. Si Dino, nasa bulsa, tumingin kay Sky. Akala ko mahigpit kayo. Ang lahat ng iyong mga kapatid ay nakababa, at nakatayo ka lang doon, hindi iniangat ang isang daliri. How dare a country bumpkin like you be so arrogant? Tinanggal ni Sky ang kanyang jacket para ipakita ang isang pangangatawan na mas malinaw kaysa sa isang bodybuilder,
Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa pag-igting. Kung naghahanap ka ng kamatayan, dadalhin ko ito sa iyo. Sabi ni Sky, and with that, his fist came hurtling towards Dino na may kapangyarihan ng isang bagyo. Whoosh! Ang kanyang suntok, na nakatutok sa mukha ni Dino, ay napakalakas na kaya nitong makabasag ng 10 sentimetro ang kapal ng marmol sa dalawa. Sa halip na umiwas, sinalubong ni Dino ang suntok ni Sky gamit ang sarili niyang. Nagsalpukan ang mga suntok ng isang malakas na kulog, na sinundan ng isang crack, ng breaking bone. Inaasahan na ng lahat. Ang braso ni Dino ang nabali. Naglakas loob na makipagpalitan ng suntok kay Sky ang batang bansang iyon. Hindi niya dapat alam na mas matigas ang kamao ni Sky kaysa sa A. Martilyo, naisip nila. How dare he match Sky suntok for suntok, napakalakas ng loob niya. Yung braso ng bata ay toast. Ngayon, hulaan natin, babaliin muna ba ni Sky ang kanyang kaliwang binti o kanang binti? Ang mga nabagsak na estudyante ng Harrison's Martial Club ay nagsimulang tuyain si Dino, mali ang pag-aakalang si Sky iyon. Nabali ang kamay ni Dino sa isang suntok at may mas masahol pang parusa na naghihintay. Gayunpaman, ang mga hiyawan na sumabog ay naging isang pagkabigla sa lahat. Nang matagpuan ng mga estudyante ang pinanggalingan ng ingay ay natigilan sila. Hindi braso ng country boy ang nabali kay Sky. Paano kaya iyon? Si Sky ang ika-6 na pinakamalakas sa mga disipulo ng Harrison's Martial Club. And Dino, just a nobody from the countryside, paano niya natalo si Sky? And to top it off, isang suntok lang ginawa ni Dino. Isang batang taga-bayan na may napakalaking kapangyarihan. Imposible. Imposible talaga. Kabanata 119 ang pagdating ni Samuel. Ang mga disipulo ng Harrison's Martial Club ay hindi makapaniwala sa nangyari, kaya sabay-sabay nilang kinusot ang kanilang mga mata. Pero kahit na nagkuskos, walang nagbago. Si Sky pa rin ang bilang braso, hindi ang batang taga-bayan, si Dino. Ang 6, na hindi pa natatalo sa laban noon, ay natalo ngayon ng isang nobody from nowhere. Ang club ay bahagi ng prestihiyosong 4 martial clubs ng New York, at si Sky, na nasa ika-6 na ranggo, ay hindi makatalo sa kahit sino. Nangangahulugan ba ito na ang Harrison's Martial Club ay hindi kasing lakas ng inaakala nila? Wala nang mas nakapipinsala para sa kanila kaysa sa pagkasira ng kanilang tiwala sa sarili. Ngayon ang mga disipulo ng Harrison's Martial Club ay nasaroon ng loob, lahat ng labanan ay nawala sa kanila. Para naman kay Sky, bagamat tumigil na ang hiyawan, hindi siya makapagsalita dahil sa sakit ng isang bali. Si Dino, mga kamay sa bulsa, ay tuwang-tuwa na tumingin sa paligid, may gustong hamanin ako. Game ako para sa lahat ng takers. Kung hindi, pag-usapan natin ang kabayaran ko. How dare you make trouble in Ancient Mall? Dumagundong ang isang napakagandang lalaki, na nasa gilid ng isang tropa ng mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit, na humahanggos ng may kumpiyansa. Siya ang may-ari ng Ancient Mall at ang number 3 man ng Harrison's, si Samuel. Nang makita si Samuel, mabilis na pumagitan si Jessica. Ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, Samuel. Nagulat si Samuel nang makita si Jessica doon. Sumugod siya dahil narinig niyang may nanggugulo sa Ancient Mall, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya rito ang panganay na anak na babae ng pamilya Matthews. Pagkakalma, nagpasya siyang pumunta sa ilalim nito. Anong hindi pagkakaunawaan, Jessica? Pumunta ako dito sa pamimili kasama ang aking katulong na si Dino, at inakusahan siya ng mga tauhan ng tindahan na nagnakaw. May security pa silang dumating at binugbog siya. Pagkatapos ay ipinagtanggol ni Dino ang kanyang sarili, at mabuti, ang mga kawani ng seguridad ay nakakuha ng kaunting aral. Pagkatapos noon, mas maraming tao ang tinawagan ng iyong security chief, ngunit sila rin ay pinabagsak ni Dino. Nag-aalinlangan na tanong ni Samuel, isang hindi pagkakaunawaan. Sigurado ka bang hindi mo sinasadyang magdala ng matigas na dating katulong sa militar para manggulo kay Harrison's? Bakit ko naman gagawin yun?
Habang nakikipagkumpetensya sa negosyo ang pamilya Matthew at ang mga Harrison, hindi ako bored enough para abalahin ka ng walang dahilan. Totoo yan. Ang Matthews ay ang numero unong pamilya ng New York. Hindi sila yumuko ng napakababa. Naniniwala ako sa iyo, Jessica. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Nakangiting sabi ni Samuel kay Jessica, kahit hindi pagkakaintindihan, maraming tao ang nasaktan ng katulong mo. Hindi ba dapat may kabayaran iyon? Nandito kami para mamili at gumastos ng pera, ngunit ang iyong security ay maling inakusahan ng aking katulong, at sila ang unang nagpapisikal. Pinagtatanggol lang namin ang sarili namin. Kung nasaktan sila, darating ang iyong security team. Ito ay New York. Naglakas loob silang salakayin ang empleyado ko. Ang nakuha nila ay kaunting parusa lang. Maliit na aral. Samuel, kung ako ang tatanungin mo, ang aking pasya ay ito, para sa iyong kapakanan, hindi ko sila papanagutan sa pagkakataong ito. Ngunit kung anuman ang mangyari muli, hindi ito magtatapos ng simple. Nanindigan si Jessica, matatag at hindi sumusuko. At ang dahilan ng kanyang pagiging matatag ay simple, inakusahan nila hindi lamang ang sinumang empleyado, ngunit ang kanyang mahal. Kahit kunwari lang, half-her pa rin siya. Ang clerk ng tindahan na iyon ay hinuhusgahan sa pamamagitan ng hitsura at binubuli ang kanyang lalaki, at siya ay hindi manindigan para dito. Kabanata 120 Katibayan. Nagulat si Samuel sa matatag na paninindigan ni Jessica. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit siya ay kaya fired up. Tutal katulong lang naman si Dino. Kahit na nagkamali si Dino, hindi nito kailangan ng ganoong kalakas na reaksyon. Sa mga sinasabi niya, mukhang handa siyang magsampa ng kaso. Hindi lang nakuha ni Samuel. Sa kabila ng tunggalian, malayong maging sinumpa ang mga kaaway sina Harrisons at Matthews, at hindi mabuting makipag-away sa Matthews dahil sa isang maliit na insidente. Kung isa sa alang-alang ito, ang mukha ni Samuel ay sumili sa isang palakaibigang ngiti. Please, Jessica, huwag kang magalit. Kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan, at ginawa ng aking seguridad ang iyong katulong, humihingi ako ng paumanhin. Yung katulong ko ang napagkamalan, hindi ako. Kung may dapat manghingi ng tawad, sa kanya iyon. So sinasabi mo na dapat akong humingi ng tawad sa iyong assistant. Kung sino man ang nag-akusa sa aking assistant ay dapat humingi ng tawad sa kanya. At kung sa tingin mo, Samuel, magnanakaw ang katulong ko, may utang ka rin sa kanya. Kung hindi, hindi magiging big deal para sa akin ang pagdemanda sa lahat ng kasangkot. Sa sandaling iyon, tahimik na bamulong si Jennifer kay Harper, kanina, nakita kong may kinuha ang taga-bansang iyon at ilagay mo sa bag niya. Sa tip ni Jennifer, pinag-isipan ni Harper ang susunod niyang gagawin. Pinipilit ni Jessica si Samuel, na naglagay sa kanya sa isang mahirap na lugar. Kung makakahanap si Harper ng ebidensya ng pagnanakaw ni Dino sa harap mismo ni Samuel, malulutas nito ang kanyang krisis, at sino ang nakakaalam, maaaring gantimpalaan siya ng promosyon o kaya naman ay umakyat sa pinakamataas na posisyon. Habang iniisip ito ni Harper, lalo siyang nasa sabik. Walang alinlangan, lumundag siya, itinuro si Dino at inakusahan, siya ang magnanakaw. May proof ako. Nang marinig ang pahayag ni Harper, agad na tumugon si Samuel, nasaan ang ebidensya? Itinuro ni Harper ang bag ni Dino. Ang ninakaw na bagay ay nasa bag na iyon. Tumalon si Jessica, ang mga damit sa bag ay binili ko. Naisip ni Samuel na ang isang katulong lamang sa tindahan ay hindi sapat na matapang na gumawa ng ganoong akusasyon sa puntong ito. So he made a suggestion, Jessica, sabi mo yung mga damit sa bag ikaw ang bumili. Ilabas natin ang lahat at tingnan kung tumutugma ang mga ito sa iyong mga talaan ng pagbili, hindi ba? Fine by me, walang pag-aalinlangan na sabi ni Jessica, pagkatapos ay nagsimula siyang maglabas ng mga gamit sa bag. Nang maglabas siya ng kaunting sundress, saglit siyang natigilan. Hindi niya binili ang damit na iyon. Nilingan niya si Dino, binili mo ba ito? Hindi. Kung gayon, bakit ito nasa bag? Paano ko malalaman?
Siyempre, alam ni Dino, hindi lang niya sinasabi. Ebidensya. Natuwa si Harper. Tingnan mo, Samuel, magnanakaw ang taong ito. Ang damit na iyon ay mula sa aming tindahan. Ito ay patunay sa kanya. Pagnanakaw. Tumingin si Samuel kay Jessica na may magiliw ng ngiti. Jessica, naniniwala ako sa iyong mga mapagkukunang pinansyal, tiyak na hindi mo kakailanganing magnakaw ng isang bagay na walang kabuluhan. Kaya, sa tingin ko wala kang kinalaman dito. Gayunpaman, tila ang iyong assistant ay maaaring may ilang hindi pangkaraniwang predilections. Gusto mong hawakan ito sa iyong sarili. Jessica, o ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Kabanata 121 Dalawang ibon na may isang bato. Alam ko talaga kung anong klaseng tao ang katulong ko. Talagang hindi niya ninakaw ang damit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kailangan nating imbestigahan ito ng maigi. Naniniwala akong inosente si Dino, tiyak na paggiit ni Jessica dahil alam niyang walang motibo si Dino para magnakaw. Isa lang ang posibilidad na lumabas ang damit sa bag, nakaset up na siya. Isang mapanuksong ngisi ang pinakawalan ni Harper. We have the evidence, what need is there for further investigation? Mula nang makita ko siya, akala ko ay isang takot ang taong ito. I bet specialize niya sa pagnanakaw ng mga ganitong klaseng damit. Hindi lang siya magnanakaw, pervert siya. Hindi namin ito mahawakan sa panloob. Kailangan nating tumawag ng pulis at ipadala siya sa kulungan. Sumingit si Samuel, Jessica, sabi mo kailangan namin ng ebidensya, at ngayong mayroon na kami, kung patuloy mo siyang protektahan at humingi ng investigasyon, baka kailangan kong maging discourteous. Kung ayaw mong tumawag ng pulis, naiintindihan ko, at sa tingin ko hindi na natin kailangan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang kagalang-galang na tao. Ipaubaya natin sa iyong mga kamay ang katulong na ito, kunin mo siya at harapin siya ayon sa gusto mo. Nagtitiwala ako sa iyo, Jessica, na makabuo ng isang patas na resulta. Tungkol naman sa mga gastusin sa pagpapagamot ng mga nasugatan, ako na ang bahala sa iyo. Walang pakialam si Samuel sa nabugbog na security. Inalagaan niya ang kanyang reputasyon. Ang kanyang diskarte ay lumitaw na magnanimous, pinahusay ang kanyang imahe. Gayunpaman, ito ay masamang balita para kay Jessica. Ang insidenteng ito ay tiyak na lumabas at kumalat ng malawak. Malapit nang marinig ng lahat sa New York ang tungkol sa katulong ni Jessica na si Dino na nagnakaw ng damit sa Ancient Mall, umatake sa mahigit 100 security guard, at hindi nagpakita ng pagsisisi. Si Samuel, nang malaman ang tungkol sa insidente, ay agad na kumilos. Iniwasan niya si Jessica sa gulo, pinatawad ang katulong, at hinayaan niyang dalhin siya nito para pangasiwaan ang sitwasyon. Kung mali ang paghawak ni Jessica, ang nasirang reputasyon ay lalampas sa kanya hanggang sa buong pamilya Matthew. Ang hakbang na ito ni Samuel ay isang klasikong kaso ng pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Masisiguro niyang makukuha ng country assistant ang kanyang makatarungang mga dessert nang hindi direktang sinasaktan ang mga Matthew. Salamat sa iyong kabaitan, Samuel, ngunit hindi namin maaaring iwanan ang bagay na ito ng hindi maayos, sabi ni Jessica, na itinuro ang mga surveillance camera sa kisame. May mga camera dito na dapat naka-record lahat ng nangyari sa tindahan. Samuel, maaari mo bang kunin ang footage at tingnan kung ano talaga ang nangyari? Kung magnanakaw ang aking katulong, ipinapangako kong haharapin siya ng batas at ipapakulong. Kung siya ay inakusahan ng mali, ang taong nag-akusa sa kanya ay kailangang humingi ng tawad. Sige. Kung determinado si Jessica na linisin ang bagay na ito, pipilitin kong may maglabas ng surveillance footage, pagsang-ayon ni Samuel. Hindi nagtagal, nakuha ang footage. Inutusan ni Samuel ang kanyang mga tauhan na i-project ang security video sa isang malaking screen upang matiyak na nakikita ng lahat ng maayos. Natigilan ang footage kay Jennifer nang palihim niyang ipasok ang sundress sa bag ni Dino. Ang katotohanan ay inilatag para makita ng lahat, at ang mga katotohanan ay malinaw. Nilingon ni Samuel si Jennifer, na nakilala niya. Pagkatapos ng lahat, ang Zenbite ay hindi walang katanyagan nito sa New York.
Kabanata 122. Kilala mo ba ang aking kapatid? Jennifer, akala ko disenteng tao ka. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Tanong ni Samuel. Walang ibig sabihin. May konting personal vendetta lang ako laban sa batang taga-bayan na ito. Kumuha lang ako ng damit at isinilid sa bag niya nang marinig kong tinawag siya ng mga tauhan mo na magnanakaw, sagot ni Jennifer sabay tingin sa kanya. Dino. Swerte ka ngayon, kababayan, pero sa susunod hindi na magiging madali. Hindi pa tayo tapos. Ipinahayag ni Jennifer. Pagkatapos ay kumalas sa kanyang mataas na takong. Nang makitang hindi kumibo si Dino para pigilan siya, seryosong tanong ni Jessica, hinahayaan mo lang siyang lumayo. Ano pa? Tavern. Hinulat ka niya, at hindi ka man lang umimik. Wala akong oras na mag-aksaya sa isang maliit na babae. Sa sobrang galit, bamulong si Jessica, ikaw. Galit siya. Matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap na ipagtanggol siya, si Dino ay ngayon ay tamad na magmalasakit. Hindi ito umayon kay Jessica. Bakit paulit-ulit siyang pinupuntirya ni Jennifer? May something kaya sa pagitan nila? Selos at hinala ang umiikot sa isip ni Jessica. Tama na. Tara, uwi na tayo. Galit na lumabas si Jessica. Nang magsimulang sumunod si Dino, tinawag siya ni Sky, tumahimik ka, batang taga-bayan. Kahit na hindi ka magnanakaw, marami ka nang nasaktan sa mga miyembro ng club natin. Hindi pa ito tapos. Humihingi ng paghihiganti ang Harrison's Martial Club. Ang iyong amo na si Jacob, paghihiganti. Huminto si Dino at ngumisi, oo naman, bakit hindi? Ngunit malamang na dapat kang makisali. Ayokong sayangin ang oras ko sa pakikitungo sa iba sa inyo. Ipadala mo lang siya para hawakan ang lahat, it'll save us both the trouble. Bagamat sinadya sa mabuting espiritu, kinuha ni Sky ang mungkahi ni Dino bilang isang hamon at hindi lamang sa kanya, ngunit sa buong Harrison's Martial Club. Maging si Samuel, na noong una ay sinubukang umiwas sa mga kaguluhan, ay hindi na napigilan ang sarili. Ang pagkakaroon ng ilang disipulong binugbog ay isang bagay. Madalas silang magkaaway. Ngunit si Dino ay walang pakundangan na hinahamon si Jacob ng isang insulto sa buong Harrison's Club. Alam ng lahat na ang tagumpay ng mga Harrison ngayon ay itinayo sa likod ni Jacob. Salamat sa pagtatatag ni Jacob ng Harrison's Martial Club, nagkaroon si Samuel ng malakas na puwersa sa likod ng kanyang mga negosyo. Sa New York, hanggat nariyan si Jacob, walang maglalakas loob na tumawid kay Samuel. Ngayon ay hinahamon ng batang taga-bayan na ito si Jacob, ibig sabihin ay nagbabanta siya na pabagsakin ang mga Harrison. Pinandilata ni Samuel si Dino na may galit sa kanyang mga mata at tumahol, gusto mong hamunin ang kuya ko. Kapatid mo si Jacob. Nagulat na tanong ni Dino. Oo. Ayokong i-challenge siya. Sa totoo lang kilalang kilala ko siya. Kaya ayokong bugbugin ang mga alagad niya, baka masira ang relasyon namin. Ang ideya ko ay puntahan siya, kunin ang kanyang hindi mabuti, sumisigaw na mga disipulo, at turuan sila ng leksyon mismo. Kilala mo ang kapatid ko. Tatawagan ko siya ngayon at tingnan kung kilala ka niya. Alinlangan ngunit naiintriga. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan si Jacob. Mabilis na sinagot ang telepono. Samuel, anong meron? Kuya, binugbog ang mga alagad mo sa Ancient Mall. Ang ilan ay nakapilipit ang kanilang mga braso, ang iba ay nabali ang kanilang mga paa. Sino ang may sapat na katapangan para makipag-away sa mga disipulo ng Harrison's Martial Club sa iyong lugar? Iyon ang assistant ni Jessica. Kabanata 123. Katulong ni Jessica. Katulong ni Jessica. Natigilan si Jacob ng ilang segundo bago agad nagtanong. Si Dino ba? Oo, Dino L. Yung mga punk, how dare they trouble Mr. Dino? Pumunta ka dyan, sampilan mo ang bawat isa sa kanila para sa akin, pagkatapos ay humingi ka agad ng tawad ang mga batang brats na iyon kay Mr. Dino. Natigilan si Samuel. Kuya, katulong lang ni Jessica ang batang taga-bayan. Bakit takot na takot ka sa kanya? Hindi mo talaga gets. Hindi siya isang batang taga-bayan. You better show some respect, siya si Mr. Dino. Kung country boy, ulit ang tawag mo sa kanya, humanda ka sa pagsisipo ko. Patatagin ang sitwasyon.
Papunta na ako. At tandaan, huwag mong saktan si Mr. Dino sa lahat ng paraan. Maya-maya, dumating na si Jacob. Sky was ranting at Dino, blaming him for everything. Guro, sinaktan ako ng batang taga-bayan. Sinabi pa niyang tawagan ka at awayin ka sa harap ng lahat. Sinabi niya na bugbugin ka niya kaya guluhin mo ang iyong sarili. Sinabi rin niyang sisiguraduhin niyang hindi na muling maitataas ng Harrison's Martial Club ang ulo nito sa New York. Nang marinig ito ni Jacob ay nagalit. Sa isang matalim na smack, isang sampal ang damapo sa pisngi ni Sky, nagpadala ng walang kaalam-alam na alagad na nakahandusay sa lupa. Matapos sampilan ay napatingin si Sky kay Jacob na naguguluhan at nagriring. Sa tainga, Master, bakit mo ako sinaktan? Walang pag-aaksaya ng mga salita, muling naghatid si Jacob ng isa pang sampal sa mukha ni Sky. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Dino agad. Laking gulat ni Sky. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin kay Jacob. Master, gusto mong lumuhad ako sa batang taga-bayan. Para humingi ng tawad sa kanya. Isa pang sampal ang tumama kay Sky, pangatlo na ngayon. Ayoko ng paulit-ulit. Dahil hindi makatutol sa utos ng kanyang amo, lumuhad si Sky sa harap ni Dino, humingi ng tawad kahit na malinaw na labag sa kanyang kalooban. I'm sorry, Mr. Dino. Pangako hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako. Pagkatapos humingi ng tawad si Sky, sinigawan ni Jacob ang natitirang mga disipulo, lahat kayo, halika rito at lumuhad. Humingi ng tawad kay Mr. Dino. Kahit na ang mga disipulo ng Harrison's Martial Club ay lubos na nalilito at hindi naiintindihan kung bakit inutusan sila ni Jacob na humingi ng tawad sa isang batang kababayan, hindi sila nang ahas na suwayan siya. Kaya isa-isa silang pumila, lumuhad kay Dino, at sabay-sabay na humingi ng tawad. Paumanhin, Ginoong Dino. Nangako kaming hindi na mauulit. Patawarin mo kami. Tama na, bumangon ka na. Kinawayan ni Dino ang mga alagad na tumayo, pagkatapos ay masayang hinarap si Jacob. Ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo na pumunta sa malayo ay upang kunin ang iyong mga alagad. Kung tutuusin, kung hindi ka dumating, hindi nila ako pinayagang umalis, gusto nilang ituloy ang laban. Ngayong nandito ka na, aalis na ako. Para sa iyong mga mag-aaral, iminumungkahi kong bigyan mo sila ng tamang pagsasanay. Tayong nagsasanay ng martial arts ay hindi natin dapat maramdaman na dahil lang sa marunong tayong lumaban, dapat lagi nating gamitin ang aming mga kamao upang magsalita. Kapag kaharap ang mga kaaway o pakikitungo sa scum, maaari naming gamitin ang aming mga kamao. Ngunit kapag tayo ay kabilang sa ating sariling mga tao, dapat nating gamitin ang katwiran. Kung kaya nating lutasin ang mga bagay gamit ang mga salita, dapat. Kung mabaygo lamang ang ating mga salita, hindi pa huli ang lahat para makipagkamao. Mr. Tama si Dino. Sisiguraduhin kung mabibigyan ng magandang aral ang mga kabataang ito pagbalik namin. Pangako ko. Matututo sila sa kanilang mga pagkakamali at hindi na mauulit. Seryosong paniniguro ni Jacob. Kabanata 124 na ano talaga ang nangyayari. Sa mansyon ng pamilya Matthews, umupo si Jessica sa sofa sa sala, eleganteng nakakross ang mga binti, nakasuot ng miniskirt na nakayakap sa katawan. Sa harap niya ay nakatayo si Dino, tensyonado na parang schoolboy na nakapasok. Gulo. Spill it. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ni Jennifer? Tanong ni Jessica. Wala naman. Magkakilala lang tayo. Mga kakilala. Kung gayon, bakit lagi niyang inilalaan ito para sa iyo? Siya ang may problema sa akin, not the other way around. Kung gusto mong malaman kung bakit niya ako pinupuntirya, tanungin mo siya. Ginagago mo ba ako? Hindi, sinusubukan ko lang na mga tuwiran sa iyo. Dahil sa akin. Parang backtalk sa akin. Sa tingin mo napakatigas mo ngayon, ha? Nakuha mo ang nerve to sasmi kapag tinatanong kita. Bakit hindi mo na lang ako masagot ng tapat? Sa galit, ibinagsak ni Jessica ang kanyang tasa sa coffee table na may malakas na smack na ikinagulat ni Dino. Hoy! Mag-ingat na huwag masira ang mesa. Then tell me straight what's the deal with you and Jennifer.
Kung magsisinungaling ka muli sa akin o bibigyan mo ako ng anumang sas, ang kopang ito ay ibababa sa iyo, hindi sa mesa. Sa pagbabanta ni Jessica sa kanya, tumanggaw si Dino na may kasamang tawa. Sweetheart, huwag kang magalit, okay? Ang totoo, si Jennifer. Ex-fiancé ko siya. Sa kanyang pag-amin, agad na nagalit si Jessica. Ito ay tulad ng paghuli sa kanyang lalaki na niloloko at siya. Tahasan itong pag-amin. Nanginginig sa galit ang mga mata niya habang tinatapik ang ilong ni Dino gamit ang tasa. Ano ang sinabi mo? Si Jennifer ang iyong ex-fiancé. Tumahimik ka, mahal. Oo, siya nga, ngunit ang pakikipag-ugnayan ay nakansela. Kaya ngayon, siya at ako ay wala. Napatawag. Napaisip si Jessica bago nagtanong. Tinanong mo ba siyang I call off ito? Ginugulo ka ba niya dahil? Nakaramdam siya ng kahihiyan. Hindi ako ang lumapit sa kanya. Siya ay dumating upang hanapin ako pabalik sa bansa. Siya ang nagkusa sa kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Tinawag niya ito. At pumayag ka. Siyempre, pumayag ako noong tinanong niya. Ibinigay ko ang kontrata, at pinunit niya ito sa harap mismo ng ako. Kung pumayag ka, bakit ka pa rin niya pinagbabari? Naramdaman pa rin ni Jessica na may mali at pinindot niya ang, nang dumating si Jennifer sa iyong lugar para tanggalin ang kontrata, pumayag ka ba ng walang pag-aalinlangan? Oo. Hindi ka ba nalungkot na pinakawalan siya? Hindi naman. Biglang iniba ni Jessica ang usapan. Kung hihilingin ko sa iyo na itigil ang ating pakikipag-ugnayan, papayag ka ba kaagad? Hindi. Hindi ako sasang-ayon dyan. Bakit hindi? Dahil mas maganda ka kaysa sa kanya. Ikaw. Half annoyed but amused, Jessica ay hindi napigil ang tumawa habang binibigyan niya si Dino ng mahinang tapikin gamit ang tasa. Panunuya sa kanya. Ikaw aso. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata at seryosong nagtanong. Sinabi mo ba kay Jennifer na kasal na kayo? Ngayon. Hindi ko ginawa. Hindi mo ginawa. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na huwag sabihin kahit kanino na mahal kita? Ikaw. Naiwan si Jessica sa pakiramdam na binaril ang sarili sa paa gamit ang isang iyon. Layuan mo si Jennifer sa hinaharap. Ngayong itinigil mo na ang pakikipag-ugnayan mo sa kanya, wala ka ng pasok na gusot pa siya. Kabanata 125 Old Flames. Sige, tugon ni Dino, ang kanyang tono ay medyo non-committal, na nag-udyok kay Jessica na bigyan siya ng liwanag. Tapikin gamit ang kanyang tasa. Anong meron sa ugali na yan? May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Nag-iisip ka ba tungkol sa muling pag-aalab ng iyong luma? Apoy. Natigilan sa kanyang linya ng pagtatanong, sumagot si Dino, walang anumang lumang apoy sa simula. Imposible lang yun. So, gusto mong magkaroon ng lumang siga sa kanya, ha? Kukunin ko ang ilang kahulugan sa iyo. Pagkatapos ng ilang beses na paghampas kay Dino para bigyan ng bantas ang kanyang punto, si Jessica, na inis pa rin, ay inilatag ang kanyang mga plano para sa hapon. May meeting tayo sa kumpanya mamaya. Ihahatid mo ako doon, at pagkatapos ay kailangan mong manatili sa opisina. Bawal kang pumunta sa ibang lugar. Pinaghihigpitan mo ang aking kalayaan. May problema ka ba niyan? Hindi ba tayo nagkasundo na hindi ko kailangang manatili sa kumpanya sa lahat ng oras? Hindi namin ginawa. Nanatiling tahimik si Dino sa mariing sagot nito. 8:00 ng gabi, sinamahan ni Dino si Jessica sa Kings. Mas maaga pa dumating si Brittany. Nang nasa loob na ng Unusual Stones exhibition venue, nagsimulang makipag-network ang si Jessica sa iba pang mga lider ng negosyo. Iniwan si Dino sa sarili niyang mga gamit. Gutom sa paglaktaw ng hapunan, pumunta si Dino sa buffet area. Kumuha siya ng plato at tinulungan ang sarili na kumain. Malaking yulang at isang alimango, na bumabagsak sa lobster sa sarap. Lumapit si Brittany, nag-click ang high heels niya sa sahig. Iniisip ko kung saan nanggaling ang maayos na damit na palaboy na iyon. Ikaw pala. Mga nirentahang damit ba yan? It's none of your business. I'm just kindly reminding you na kung may mantsa ka ng mga nirentahang damit, kailangan mong magbayad ng buong halaga sa pagbabalik nito.
Gayun din, kinakatawan mo ang The Matthews Organization dito. Ang iyong pag-uugali ay sumasalamin sa kumpanya. May hawak kang lobster sa isang kamay at alimango sa kabilang kamay, kumakain na parang hindi ka pa nakakita ng pagkain. Wala ka bang kahihiyan? Narito ang mga bagay na ito para sa pagkain, tama ba? Tsaka hindi kita asawa. Ano ang kinalaman ng reputasyon ko sa iyo? Kahit tamaan, problema ko yan, hindi sa'yo. Huwag mong istorbohin ang gana ko sa pagmamaktol mo. Si Brittany, nauuto, natapakan ang kanyang paa sa pagkadismaya. Ayon dumating si Jessica. Nang makakita ng pagkakataon na magbigay ng punto, mabilis na umapila si Brittany sa kanya. Jessica, tingnan mo. Iminuwestre niya si Dino, iminumungkahi kay Jessica na tingnang mabuti kung paano tinatamaan ng country boy na ito ang imahe ng The Matthews Organization. Nakikita ko siya. Ang ganda ni Dino ngayon, napakagwapo sa damit na iyon. Nagulat si Brittany sa tugon ni Jessica. Ganito, gwapo. Tingnan mo ang suot niya, it's a total mismatch. Ang isang taong may mahinang panlasa lamang ang magsasama-sama ng gayong uri ng damit. Ngunit sa palagay ko ito ay may katuturan, nakikita bilang siya ay isang bansa bumpkin. Ang kanyang fashion sense ay naaayon sa ganoong uri ng aesthetic. Ipinagpalagay ni Brittany na ang mga damit ni Dino ay isang bagay na nirentahan niya sa kanyang sarili at hindi nagpigil. Kinukot siya ang kanyang piniling kasuotan. Nang marinig ang pamumuna ni Brittany, pinanatili ni Dino ang kanyang ngiti nang hindi umiimik, ngunit ang ekspresyon ni Jessica ay naging mabagyo habang siya ay mahinang naputol. Yung outfit na suot ni Dino. Pinili ko ito para sa kanya.